Una nang kumalat ang kanyang larawan sa social media kasama ng mga kulay pulang malalaking letra na missing person alert. Matapos ang halos 6 na araw na paghahanap ay natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan sa liblib at masukal na nakakahuyan sa Sitio Laya, Barangay Matalang, Isabel, Leyte, noong August 9, 2026. Bagamat nasa decomposition stage na ang katawan, ay positibo itong kinumpirma ng kanyang pamilya na ito na nga ang nawawalang si Rena Jane Gulain Brigildo. Ano kaya ang dahilan at sinapit nito ang masakit na kamatayan? Natagpo ang patay ang isang babaeng kolektor ng isang microfinance NGO sa isang masukal na bahagi ng Sitio Ilaya, Barangay Matlang, Isabel, Leyte nitong August 9 matapos ang ilang araw na paghahanap. Mabuhay! Ako po si Evelyn Escobar, ang inyong crime story narrator. Bago po natin simulan ang ating talakayan, ay huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Salamat po! Ang pamilya nila Rena Jane ay simple lamang na namumuhay sa Sitio Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag-Ob, Leyte. Lumaki si Rena Jane na masipag, responsable at family-oriented. Kalauna na makapagtapos ng kolehiyo ay agad siyang naghanap ng trabaho at natanggap naman bilang Field Account Officer ng microfinance company na Center for Agriculture and Rural Development o CARD at na-assign sa liblib na nayon sa Matlang Housing sa Isabel, Leyte. August 3, 2026 ng umaga ay huling nakita si Rena Jane na umalis ng kanilang bahay. Nakasuot ng kanyang uniform na kulay light blue na polo shirt at itim na pantalon. Dala ang kanyang corporate field equipment, collection bag at account logs ay masigla niyang tinahak ang daan papunta sa Matlang Housing kung saan siya nakaschedule ng araw na iyon na magsagawa ng pangongolekta ng weekly na hulog ng mga members. Subalit mula ng araw na yon ay hindi na nakauwi pa si Rena Jane. Hindi rin ito nag-report sa kanilang opisina, bagay na ikinabahala ng kanyang pamilya. Ito kasi ang unang beses na ginawa iyon ng biktima. Hindi rin nila ito makontak. Hindi ugali ni Rena Jane ang hindi pag-uwi ng bahay, lalo na nga at may anak itong naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang araw din na yon ay agad na nag-post ang kanyang pamilya sa kanilang social media accounts para magpatulong sa paghahanap sa kanya. Kinabukasan nang wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ni Rena Jane, ay lumapit na ang pamilya sa tanggapan ng kapulisan ng Isabel. Agad namang tumugon ang tanggapan at nagpadala ng mga taong mag-iimbestiga sa kaso ng pagkawala ng biktima. Sa impormasyon na kanilang nakalap, alas 10 ng umaga ng August 3, 2026, huling nakitang buhay ang biktima sa Matlang Housing. Dahil dito ay nag-focus ang tracking team sa paligid ng Barangay Matlang. Kasama ang mga tauhan ng Isabel Municipal Police Station, MDRRMO, barangay officials, pamilya, kaanak at mga concerned citizens, ay sinuyod nila ang masusukal na gubat, damuhan at batis sa paligid ng Barangay Matlang. August 9, 2026, sa ika-6 na araw na paghahanap, ay nakakita ng clue ang search team. Sa masukal na bahagi ng Sitio Laya ay nakita nila ang ID photo ng kanilang hinahanap na si Rena Jane. Kaya naman sigurado sila na galing doon ang biktima at maaaring nasa paligid lamang ito. Nag-focus ang team sa paligid ng Sitio Laya hanggang doon na nga nila natagpuan ang katawan ng isang babae. Nasa decomposition stage na ang katawan, nakadapa ito at base sa suot nitong damit ay tumutugma ito sa damit na suot ni Rena Jane bago ito mawala. Sa tulong ng pamilya ay positibo nilang kinumpirma na ang natagpuang katawan ay ang 22 years old na si Rena Jane Brigildo. Dahil sa pagkakatagpo sa katawan ni Rena Jane mula sa missing person case ay naging isa na itong komplikadong kaso ng pagpatay. Muling binalikan ng mga investigador ang schedule ni Rena Jane ng araw na iyon base sa account logs ng kumpanya. At dito ay nagkaroon sila ng lead sa taong maaaring responsable sa nangyari sa biktima. Base sa record, tulad na nakatakda niyang schedule, ay nagtungo si Rena Jane ng araw na iyon sa isang collection center sa area ng ganap na alas 10 ng umaga.
Pagkatapos ng pagkolekta ng mga hulog ng members ay nalaman nila na nagtungo ito sa bahay ng habal-habal driver na si Piolo Mopon. May pagkakautang ang nasabing lalaki sa card ng nagkakahalaga ng 3,000 piso at may nakatalagang lingguhang hulog na 150. Nagtungo si Rina Jane sa bahay nito dahil sa pangalawang linggo na nitong hindi nakakapagbigay ng kanyang hulog. Maliban dito, ilang residente din sa area ang nagsabi na nakita nilang nakasakay si Rina Jane sa motorsiklo ni Mopon bago ito mawala noong araw ng August 3, 2026. Dahil dito ay agad na tinungo ng mga pulis ang bahay ni Piolo Mopon. Hindi pa man nila ito nakakausap ay agad na rin naman itong umamin sa kanyang ginawa na siyang naging dahilan kaya nila ito inaresto. Sa kanyang salaysay ayon kay Piolo Mopon ay 2 linggo na siyang hindi nakakapagbigay ng hulog dahil sa na-delay ang kanyang sahod sa Philippine Postal Corporation kung saan siya dating nagtatrabaho. Maliit lang din ang kinikita niya sa paghahabal-habal at sakto lang sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman walang natitira para sa panghulog niya sa microfinance. Pinaliwanag niya ito sa biktima subalit sinabi nito na kailangan niyang makapagbayad kung hindi naman ay kailangan niyang pumirma ng demand letter dahil kung hindi ay siya naman ang mapuputukan sa opisina. Ayon kay Piolo Mopon ay tinakot umano siya ng biktima na kung hindi pipirma sa demand letter ay magpapadala ito ng pulis at huhulihin siya. Dito na umano siya nagalit at doon nabuo sa kanyang isip ang plano na patayin ang biktima. Ayon kay Mopon ay kinumbisin niya si Rina Jane na sumama sa kanya sa bukid kung nasaan umano ang kanyang ama. Pinangakuan niya ang biktima na manghihiram na lamang siya ng pera sa kanyang ama na siyang ipanghuhulog niya. Bagay na pinaniwalaan naman ng biktima. Kaya naman umangkas ito sa habal-habal ng suspect at sumama sa bukid. Lingid sa kanyang kaalaman na may masama pala itong plano. Pagdating sa kubo ay wala silang naabutang tao. Ayon sa suspect ay tinanong niya umano ang biktima kung magkano pa ang kanyang babayaran. At habang abala ito sa pagtingin sa listahan ay dito niya na ito sinakal hanggang sa matumba ito. Nang matumba ay nauntog umano ang ulo nito sa bato, pagkatapos ay sinuntok niya ito ng 5 beses bago niya hinila sa damuhan. Sa ngayon, ang suspect ay nasa pangangalaga na ng Isabel Municipal Police Station habang inihahanda pa nila ang lahat ng documentation at ebidensya para formal na itong sampahan ng kasong pagpatay. At dahil nga hindi natagpuan sa crime scene ang ilan sa mahalagang gamit ni Rina Jane, ay maaari ding masampahan ng kasong pagnanakaw ang suspect. Nakamit man ng hustisya, hindi naman ito nakabawas sa sakit at pangungulila na nararamdaman ngayon ng pamilya ni Rina Jane. Sa halagang 150 ay nagtapos ang buhay ng isang babaeng araw-araw na nagsisikap para sa kanyang anak at pamilya. Muli, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Again, ako po si Evelyn na naniniwalang walang perpektong krimen at lahat ay may kabayaran. Marahil, makakalusot kayo sa batas ng tao pero sa batas ng nasa itaas, hindi. Thank you so much everyone. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa susunod pa nating videos.